Hello, magandang araw po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo nakatutok sa aking mga upload na mga videos. Pero bago ko sisimulan ang kwentong ito ay yung mga baguhan po ay huwag makalimot na ipindot ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para rin po kayong maka-update sa susunod kong mga vlog o mga videos. Ang ating pag-usapan po ngayon ay tungkol po dito sa kakaibang mutya ng niyog na nagiging bato po ang kanyang sibol o kanyang buwa ng niyog na nandirito po sa aking harapan ngayon na binibidyuhan. Ito po ay tumutubo ang kanyang sibol at ang yung sibol na po yan ay isa po yung bato. Ayan. Isa na po yung bato na tumutubo dyan. Natuklasan ko po yan dahil nung isang linggo ay nagkagod ako ng niyog nagkudkod ako ng niyog para magluto ako ng ginataan. Ngayon nagtataka ako dahil nga po yan po ay isang bato na aking pagkakuha sa kanyang balat o bunot kung tawagin sa Bisaya. Tinanggal ko yung kanyang balat. Ayon po ay nakikita ko po yung sibol niya at yung kanyang sibol po ay nagiging bato na po siya. Kaya hindi ko siya ginamitan ng anumang bagay na para matanggal siya. Ang ginamit ko po ay dinandahan ko po yung kinudkod ng makina, yung tinatawag na grinder na makina para hindi matanggal po ang kanyang yung tubo. Ayan po yan. Yan po, diyan po siya Kaya tinanggal ko yan, dandahan ko yung tinanggal para hindi din po yan siya matanggal. Pero dahil pinapakita ko sa inyo, tatanggalin ko po yan ngayon para ipapakita at kung totoo ba yan siya na isang bato. Dahil hindi natin malaman na yan po ay isang bato kung hindi natin pukpukin yung kanyang laman. Ganyan po ang aking pagkakita sa loob ng kanyang loob ng nyog. Kaya yan po, no? Ayan. Kaya ang gagawin natin, pukpukin natin para malaman natin na siya po ay tunay na mutya at siya po ay nagiging bato na siya. Ayan. Sa nagtatanong kung ano ang gamit ito po ay isang depensa at pampaswerte sa pamumuhay. Ang depensa po nagkukuha sa kanyang bertod na kahit ilang beses ka pa ibagsak ay hindi ka na mababagsak dahil dyan. Ayan po, no? Kaya ang gagawin natin ay kukunin natin yan. Matigas siya, Ayan. Ayan, pukpukin natin, yan. Natanggal na siya. At yan po ang kanyang hitsura, Yan. Yan po ang kanyang hitsura. Ayan. Kakaiba ang kanyang mutya. Meron ding ibang mga mutya ng nyog ay sadyang binilog lang. Pero ito ay hindi talaga ito sadyang binilog, kundi ganyan talaga ang kulay niya sa pagkakakuha natin. Ayan. Bato talaga siya. Ayan, bato. Ayan, bato siya. Ayan. Ganyan po ang kanyang hitsura. Nakita nyo naman kung saan siya galing. Dito po yan galing. Ayan. Diyan siya galing at ganyan po ang kanyang hitsura. Ganyan. Kaya hindi ko yan matuklasan kung hindi ko tinatanggalan ng balat. Ayan, yung kinudkod ko na, natuklasan ko na bato po siya. Ayan po. Ayan. Napakagandang mutya po. Ayan po yung mga tunay na mga mutya ng nyog. Ako, maraming beses na ako nakakuha ng mutya ng nyog. Iba-iba ang kanyang forma sa kanyang buwa. Hindi siya as in na bilog na kung ano ang nakita ninyo sa buhay na buwa na may pagkabilog, may mga grooving. Yung sa akin na aking pagkakuha ay hindi ganun.
iba-iba ang kanyang itsura, hindi siya bilog. May mga tabingi, katulad nito, tabingi siya. Ayan, tabingi. Siguro, sa ano pa siya, sa binalutan pa ito ng kanyang bunot o kanyang balat, ay papatubo na sana ito, pero nagiging makapangyarihan siya sa birtod ng nagiging bato po siya. Kaya ganyan po ang itsura at yan po ang dahilan na nagiging ganyan po ang kanyang pagkatabingi. Dahil karamihan sa aking nakukuha po ay hindi siya bilog. Ganyan po ang itsura. Ayan, siguro ang aking pagtanaw o pag-monitor sa aking spiritual survey ay siguro nagtigas siya. Pagtigas siya, siyempre kung hindi pa tuyo yung materyales, mataba po yan. Pero pag ibilad mo sa araw, pag magtuyo na yan, siyempre lumiit at tumaptabingi na yan ang itsura. Kung sabi saya pa, mukulo, mukipos, mugahi. O kaya ganyan po ang aking suspect na nagkaganoon ang itsura niya. At least kahit nga ganyan po ang ating mga pagkakita sa mga mutya dyan sa loob, at least nalalaman natin na sila po ay tunay na ating nakukuha dyan mismo sa loob ng mga prutas. Tunay na tunay po siya. Dahil meron kasing ginagawa ngayon na mga bagong mga ngayon, mga mutya ginagawa sa grinder, kung ano-ano na ang kanilang magagawa. Kung titingnan mo parang tunay, pero kung nakikita nyo lang sa kanilang paggagawa, meron silang pangpinis sa mga bato para kumintab. Para ang itsura ay napaka tunay na tunay kung tingnan. Pero kung ispiritualin mo yan sa pagsurvey, hindi tunay yon. Dahil walang ganon. Ang mga mutya kasi ay hindi mo mapix kung ano ang mga porma. Iba-iba ang mga porma sa mga mutya na tunay. Ayan po. Ito po ay isang crystallized din po ito. Tumatagos ang ilaw dito kapag flashlightan natin. Pero hindi na kailangan flashlightan dahil makikita nyo naman na yan po isa po yung crystal po yan. Kung flashlightan mo yan, siguro ako na tatagos yan ang ilaw dyan. Ayan. Ang gamit nito, sa nagtatanong po, ang gamit po yan, isa po yung pampaswerte at pamproteksyon. Kung ang swerte pag-uusapan, galing po sa swerte dahil nga po siya ay niyog at lahat po nandyan na po magagamit simula sa oil, mga pagkain, sila ay araw-araw ginagamit. Kaya yan po ay pampaswerte. Kung sa proteksyon naman, ay kung ilaglag mo yung bunga ng niyog, ay tutubo yan. Kaya tumatayo pa rin yan kahit malaglag. Ayan ang proteksyon niya. At mayroon din yung tagulilong. Hindi mo makikita agad yan kapag hindi mo buksan yung kanyang balat. Ayan. Maaring ito po ay isang panipas, pangubol, tagulilong. O yun po ang kanyang daladala niyan. At swerte. Ayan po ang dala niya. Kaya matas na po yung oras natin. At maraming salamat po. At meron po akong number dyan na iniwan kung sakali man na magkagusto kayo sa ganitong klaseng mutya na aking nakukuha. Huwag kayong mahiyang magtanong. Magtawag lang kayo sa aking number 0948-066-3790 at yung aking Facebook account Commander Bugtungan. Ayun lang po at hanggang dito na lang. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ingat po kayo palagi.